Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Rekta na po tayo. Vice President Sara Duterte, kakasuhan po ng plunder ni Trillanes. So walang pinagkaiba po. Yan po yung dating sinisigaw ni Trillanes nung panahon pa ni Pangulong Duterte. Naalala nyo yung sa BPI account na sinasabing may joint account nga daw itong si Pangulong Duterte at si Vice Mayor Sara Duterte. At take note, ang sinasabi niyo nung una doon, yung perang nasa loob ng bank account ng BPI, galing daw sa mga drug lord. Pero ngayon, iba na naman ang narrative nito ni Sundalong Kanin na si Trillanes. So ito, kasama po siya ngayon sa mga magsasampa raw ng kasong plunder dito kay Vice President Sara Duterte para hindi ito makatakbo bilang presidente sa 2028. So ito panoorin po natin, pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time. Palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Ito, pasok. May magsasampa raw ng kasong plunder kay Vice President Sara Duterte ngayong linggo. Ayon po yan sa dating senador at kilalang kritiko ng mga Duterte na si Antonio Trillanes. Sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH, sinabi ni Trillanes na magbubula raw sa mga miyembro ng simbahan at civil society groups ang naturang kaso. Dahil daw ito sa maanomalya umanong confidential funds ng bise at iba pang issue sa opisina ng Office of the Vice President. Sinabi rin ni Trillanes, posibleng mabunyag ngayong linggo ang mga nakaw o banong yaman ni VP Sara. Ang Ombudsman kasi at ang Anti-Money Laundering Council, meron silang Memorandum of Agreement na pwede silang magbigay ng flag transactions. Yun na ngayon ang magiging tulay para dyan sa pag-expose na yung mga bank accounts na yan. Makikita nyo, bilyon-bilyon ang ninakaw ni Sara Duterte. Ayan, ha? Kitang-kita nyo, ha? Bilyon-bilyon ang ninakaw ni Sara Duterte. Ito, yung taong laging galit sa mga Duterte, dahil alam naman po natin na siya ay, sabi nga ni Pangulong Duterte, tinanggihan nung siya ay nag-a-apply bilang Vice President niya nung 2016 election. So sa madaling sita, bitter na bitter to. At ang gustong palabasin nito ay yung siya yung nagre-reveal ng mga corruption. Pero never nagsalita ito nung flood control project. Wala ho ito. Naglaho siya. Doon sa issue ng flood control project, naglaho siya. Kung talagang concern siya sa bilyong-bilyong corruption, bakit hindi siya nagsalita doon? Doon, hindi lang. Tama naman yung punto ni Banat Bay. Parang sabi niya, siya, corruption buster, di ba? Na galit sa mga Duterte dahil corrupt nga raw itong mga Duterte doon sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte, mga ninakaw doon ni Vice President Sara Duterte, bilyon-bilyon daw. Sabi nga ni Banat Bay, yung Marcos administration nga, trillion na yung ninanakaw sa kaban ng bayan. Pero shut up ang bunganga nito ni Trillanes. Hindi ka nga nakarinig dito ng batikos pagdating nga sa flood control project ni Bongbong Marcos. At the same time, sabi niya, bilyon-bilyon daw ang ninakaw sa confidential funds, mga nakaw na yaman daw. Pero kung babalikan mo yung mga sinasabi niya dati nung panahon ni Pangulong Duterte, yun daw ang pera nandoon sa BPI, kung di tayo nagkakamali, galing daw sa mga drug lord. Ngayon, iba yung narrative niya ngayon dito. Galing naman daw sa kaban ng bayan, ninakaw daw ni Vice President Sara Duterte. Mga ill-gotten wealth daw ang nakalagay doon. So doon makikita na natin yung picture na etong si Trillanes, tumatahilan to ng kwento dahil alam niya kakagatin to ng Marcos administration. Tingnan nyo, dinidiktahan niya ngayon dito yung ombudsman. Magigising tayo sa isang araw lang din naman, nag-aaway na itong dalawa, si Boying tsaka itong si Trillanes, dahil si Boying, hindi, siya rin yung taga-dikta eh. Tapos ngayon, didiktahan siya ngayon nito ni Trillanes. So darating yung araw dyan, itong dalawang to magkakagatan to kasi
pares nagdidiktahan eh. So gusto niyang pamadaliin dito kay Boying Rimulya na sampahan kagad ng plunder itong si Vice President Sara Duterte, which is magiging pabor naman dito kay Marcos Jr. kasi nga kung matutuloy yung pagsampa ng kasong plunder, yan ay non-bailable. At kung magiging guilty yung hatol dyan, hindi na makakatakbong presidente si Sara Duterte. So, malaki na yung chance ngayon nitong Marcos administration na may panalo kung sino man yung mapipili ni Marcos na maging presidente o tatakbong presidente sa 2028. Hindi lang bilyon, trilyon nga, sabi nung isang commissioner ng ICI. Trilyon nga yun ninakaw doon eh. Dito, bilyon-bilyon, pero concern na concern siya. Ganyan nung si Trillanes. At alam naman po natin, si Trillanes din, ang naglabas noong BPI account di umano ni Pangulong Duterte, na eventually, napatunayan ng abogado ni Pangulong Duterte na si Sal Panelo na peke yung mga account na yon, di ba? At saka kinilir na rin ng AMLAC yan na wala silang nilalabas na any statement na nagsasabi nga yung bank account na yon nanggaling sa kanila. Nanggaling lang naman yung bank account na yon dito kay Trillanes. Siya lang naman nang may gawa ng account na yon. Nagpakita siya ng resibo na nag-deposit daw sila o may nag-deposit ng halagang 500 yata yon kung di tayo nagkakamali doon sa account number at ang lumabas na pangalan nga daw doon yung pangalan ni Pangulong Duterte at ni Sara Duterte na joint account. So yun na pinalalabas niya ngayon na totoo daw. Pero base sa AMLAC, hindi sa kanila nanggaling yung na yun, yung transaction slip na yun or yung dokumento dahil nga meron tayong bank secrecy law. So paano nakakuha itong si Trillanes ng information doon sa bangko kung meron tayong ganong klaseng batas? So ibig sabihin is either peke yung bank account or may kasabwat siya. Pero yun nga, kung may kasabwat siya na kung totoo man yung bank account na yun, liable pa rin sila doon sa batas kasi nga meron tayong bank secrecy law. At ang akala niya, maniniwala ang tao kasi alam nyo ginawa niya, last minute niya. Last 2 minutes, actually, doon nataranta ang campaign team ni Pangulong Duterte kasi last 2 minutes, nagpakalat ng fake news si Trillanes. Ito talagang operator ng fake news eh. Nagpakalat po siya ng fake news. Sabi niya, ganito. Wala nang time para sumagot. Buti na lang, nakausap ni Sal Panelo ang BPI. Kasi yun yung BPI account eh. At last minute, nahabol na ilabas sa taong bayan na peke ang bank account na sinasabi ni Trillanes. At take note, ladies and gentlemen, hindi lumabas sa media yan. Buti na lang nandun ang SMNI noon at ang naglabas niyan, yung SMNI. At the same time, nasa social media, so kumalat sa social media. Ganong kalupit po yun. Munti ka nilang manipulahin lahat ng katotohanan and yet lumabas pa rin. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo, ito na namang style ni Trillanes. Ayaw niya pang sabihin na siya. Ang sinasabi niya yung keso mga church people daw ang magsasampa ng plunder. Bakit ba? Ano bang meron dito sa plunder? Kasi pag ito nahatulan na guilty ng Sandigan Bayan o yung korte na didinig sa kaso na to, ay maaari pong sabihin nila na hindi na pwedeng tumakbo si Vice President. Matatanggal siya sa posisyon at ewan ko kung matatanggal siya sa posisyon na kasi ang alam ko impeachment lang makakatanggal sa kanya. Pero yung guilty na maaring hindi na po siya makakatakbo bilang Vice President kung sakasakali. Kaya nga ang uunahin nila ngayon dito by next year, yung pagsasampa muna ng impeachment. Kasi kailangan mo nila matanggal sa pwesto si Vice President Sara Duterte para magamit nila yung ikakasong plunder sa ombudsman. So, siyempre kung matatanggal sa impeachment, hindi na maibig sabihin ano kagad yun eh. Hindi na siya pwedeng tumakbo bilang presidente. Pwede pa rin. Natanggal lang siya bilang vice president. Pero, kung susundan kagad yun ng plunder ng Sandigan Bayan, halimbawa, maging guilty doon, katulad ng guilty,
doon pa lang hindi na makakatakbo si Vice President Sara Duterte. Tandaan nyo 2028 pa yung eleksyon. So kung tatrabahuin nila yan by next year, 2026, yung impeachment, at magtagumpay sila doon, by 2027, doon naman nila tatrabahuin yung plunder. So pagdating na 2028, disqualified na si Vice President Sara Duterte. So iniisip nila ngayon dito na kumbaga pag nawala si Sara Duterte, titigil na yung mundo sa mga Marcos, pero hindi nila naiisip na pwedeng merong pumalit kay Vice President Sara Duterte if ever na ganun yung mangyari sa sitwasyon. Pero alam niyo, hindi naman po atat na atat si VP Sara Duterte. May balita nga kami. Oh, ayaw niya talagang tumakbo ng 2028. Sabi niya, tatapusin na lang niya talaga yung term niya, tas ayaw niya. Eh, alam naman po natin si VP Sara Duterte, pagka nagsalita yan, hindi yan yung buladas eh. Pag sinabi niya, sinabi niya. Pero alam mo, I think, destiny is destiny. Kasi di naman negosyante yan o kung ano man eh. So doon lang po yan sa gobyerno. Hawa. Mga kapatid, Ruth Cabalco para sa So ayun po, yun po yung balita na kakasuhan. So yung nga daw, di ba, narinig yun naman yung huling sinabi ni Trillanes na wala naman daw negosyo si Vice President Sara Duterte. So it means galing sa gobyerno yung perang nandoon sa bank account. So makikita natin talaga na gumagawa lang ng itong si Trillanes. Paiba-iba siya ng statement. Balikan ninyo yung mga naging kwento niya tungkol doon sa bank account na yon. Doon lagi niyang sinasabi doon na galing nga daw yung sa drug lord, galing sa illegal na droga, yung pera nandun sa bank account na yon. Pero wala namang naniniwala sa kanya kasi nga hindi naman niya mapanindigan kung saan niya nakuha yung transaction slip na yon. Siyempre kasi pag sinabi niya kung kayo nang galing, damay-damay sila at may kulong sila doon. So antayin natin kung ano yung magiging susunod pang mga hakbang nitong mga DDH, sabi nga nila, diehard Duterte haters, kung ano yung magiging sunod nilang aksyon dun sa mga niluluto nilang destabilization para sa Vice President Sara Duterte. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.